kids! Welcome to EPP class! Magandang umaga, mahal kong mag-aaral. Wow, talagang ang gaganda at ang pupogi ninyong tingnan sa suot ninyong uniforme. Kahanga-hanga. Bigyan nyo nga ng palakpak ang inyong mga sarili. Bago kayo umupo sa inyong upuan, nais ko munang tayo ay manalangin. Iyuko natin ang ating ulo at ipikit ang mata at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bagong umaga na inyong ipinagkaloob sa amin. Naway bigyan niyo po kami ng kaalaman sa araw na ito upang amin pong maunawaan at may isabuhay kung ano man po ang aming tatalakayin ngayong umaga. Hinihiling din po namin ang kumpletong paggabay mo kung saan man kami umaroon. Ito lang ang aming hiling at dalangin mula sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga, mahal kong mag-aaral. Ayan, maaari na tayong umupo. Sa pagkakataong ito ay akin nang i-check ang inyong attendance. Lahat ba ay naririto ngayon o mayroong lumibang sa klase? Mahusay, ako ay natutuwa sapagkat lahat kayo ay naririto. Naway manatili ang inyong kumpletong bilang hanggang matapos ang taong panunuan. Bago natin buksan ang ating talakayan ngayong umaga, nais ko munang malaman ninyo ang ating alituntunin. At ang alituntunin na ito ay nais kong gawin ninyo habang tayo ay nagkaklase. Reka, pakibasa nga ang unang alituntunin. Yan, nais ko na kayo ay makinig habang ako ay nagsasalita dito sa harapan at pakinggan nyo rin ang mga sagot ng inyong mga kaklase. Pangalawa, pakibasa nga, Jessa. Ayan, gusto ko na kayo ay makilahok sa bawat aktibidad na mayroon tayo sa ating aralin ngayong umaga. At ito rin ay nakabubuti para sa inyo at upang marami kayong matutunan. Pangatlo, pakibasa nga, Lorraine. Nais ko na kayo ay maging magalang. Kung ano man ang nais kong itanong sa inyo patungkol sa ating aralin ngayong hapon, ay nais ko na sagutin ninyo ako ng maayos. Gayun din, kapag sumasagot ang inyong mga kaklase, ay huwag ninyong pagtawanan. Naiintindihan ba ng lahat? Ang babait naman ng aking mag-aaral. Alam ko na marami kayong natutunan sa ating tinalakay kahapon. Sino kaya ang makapagsasabi sa akin kung ano ang ating tinalakay kahapon? Yes, Reka? Tama, ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng mga taong iyon? Tama! Halimbawa nito ay ang mga sanggol, bata, matatanda, may sakit at iba pang mga tao. Ano naman kaya ang serbisyong nararapat para sa mga sanggol? Tama, kailangan natin silang padidiin o bigyan ng gatas sa bote at kailangan din nilang, tama, ipakonsulta sa doktor para ating laban ang kanilang kalusugan. Ano naman kaya ang serbisyo para sa mga bata? O ang mga produkto na kanilang pangunahing pangangailangan? Tama, kailangan din nila ng gatas, damit, laruan, at syempre, kailangan din nila ng mayroong maayos na libangan. Ang arkitekto ba ay siyang gumagawa ng bahay? Tama, ang gumagawa ng bahay ay ang karpentero, ang arkitekto naman ay gumagawa ng disenyo, at ang inhenyero naman ay gumagawa ng plano. Maliwanag ba? Mayroon pa bang katanungan tungkol sa ating tinalakay kahapon? Ayan, ako ay natutuwa sapagkat lubos na ninyong naunawaan ang ating tinalakay kahapon. Sa pagbubukas ng ating aralin, nais kong makilahok kayo sa ating unang gawain. Mayroon akong inihandang 7 larawan para sa inyo. Handa na ba kayong malaman kung ano-ano ang mga iyon? Yan. Para sa unang larawan ay mayroon tayong... Teka, maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong nakikita sa unang larawan? Tama, ang Ale ay nagtitinda ng banana Q. Mayroon bang ganyan sa inyong pamayanan? Meron. Alexis, ano naman ang iyong nakita sa pangalawang larawan?
Ano ang ginagawa ng lalaki sa mga manok? Tama, pinapakain niya, inaalagaan. Ngayon naman, para sa ating pangatlong larawan. Ano ang inyong nakikita sa tindahan ni Kuya? Mayroong cellphone. Ano pa? Mayroong headset. Ano pa? Mayroong speaker. Ito ay halimbawa ng mga gadgets na karaniwan nating nakikita sa tindahan ng mga gadgets mismo. Hindi ba? Oh, ayan, ang husay naman. Sumunod na larawan. Ano ang iyong nakikita? Tama, mga gulay at prutas. Nakapasok na ba kayo sa ating pamilihan? Ganon din ba ang inyong nakikita tulad ng nasa larawan? Ayan, talagang makikita natin sa loob doon ang mga gulay at prutas na kanilang itinitinda. Ikaw naman, Lorraine, alam mo ba kung ano ang bagay na nasa larawan na ito? Ito ay tinatawag na printing machine. Ano ang ginagawa ng printing machine? Tama, ito ay nagpipinta ng mga tarpaulin o dokumento na maaaring magamit natin sa edukasyon. Ano naman kaya ang sumunod na larawan? May, maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong nakikita sa sumunod na larawan? Ito ay, tama, mayroong mga customer na nagpapaganda ng kanilang buhok. Ito ay tinatawag na beauty salon. Sa ating huling larawan, ano ang inyong masasabi o nakikita sa ating huling larawan? Tama, mayroong sirang sasakyan. Ano naman ang ginagawa ng ni Kuya sa ating sasakyan na ito? Inaayos niya. Ganitong trabaho din ba ang inyong magulang? Ayan, ang trabaho, ang negosyong ito o ang trabaho ito ay tinatawag na talyer. Base sa mga larawan na inyong nakita, sino kaya ang makapagsasabi sa akin kung patungkol saan ang ating tatalakhayin ngayong umaga? Tama, ang ating tatalakhayin ngayong umaga ay patungkol sa iba't ibang negosyo na maaaring mapagkakitaan sa loob ng tahanan o sa ating pamayanan. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nais ko munang malaman ninyo ang layunin ng aralin na ito. Sa pagtatapos ng ating 50 talakayan, kayo ay inaasahang pakibasa ng sabay. Ayan, gusto ko na matutunan ninyo kung ano ang iba't ibang negosyo na maaari nating pagkakitaan sa tahanan at sa ating pamayanan. Pangalawa, pakibasa ulit ng sabay. Ayan, sa aralin din natin ngayong umaga ay nais ko na magsaliksik kayo ng mga negosyo na makikita sa ating pamayanan o makikita sa inyong tahanan. Pangatlo, ayan, nais ko rin na matutunan ninyo ang pagpapahalaga sa mga negosyo na maaari nating pagkakakitaan sa tahanan at pamayanan. Naiintindihan ba ng lahat? Mahusay! Ang sumunod naman ay magkaroon tayo ng pangalawang gawain. Gusto nyo pa ba iyon? Ako ay natutuwa sapagkat lahat kayo ay nananabik sa bawat aktibidad na meron tayo. Para sa ating pangalawang gawain ay pinamagatang alamin natin. Nais ko na isulat ninyo ang nawawalang titik sa loob ng kahon upang mabuo ang uri ng negosyong hinahanap sa bawat bilang. Bigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin ang gawain ito. At pagkatapos noon ay ating i-check o iwasto ang inyong mga sagot. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang huhusay naman ng aking mga mag-aaral sapagkat nakuha ninyo ang tamang sagot. Ang mga salitang ito ay ating gagamitin para sa ating talakayan ngayong umaga. Ngayon naman, narito ang mga negosyo na maaaring pagkakitaan sa tahanan at pamayanan. Lorraine, pakibasa nga ang unang negosyo. Sa kasalukuyan, lahat ng tao ay abala sa ICT o mga gawaing may kinalaman sa paggamit ng gadgets. Kung kaya, maaari tayong magtayo ng negosyo na kung saan ay nagtitinda o nag-aayos ng gadgets o magbenta ng mga aksesorya ng mga makabagong gadgets. Jason, pakibasa nga ang ikalawang negosyo.
Ayan, ang pagbebenta online ay atin na kadalasang nakikita kung saan karamihan ay nag-order na online. Sino sa inyo ang may ate at kuya na nag-order ng produkto sa Shopee o TikTok app? Ayan, karamihan sa inyo o sa mga ate at kuya ninyo ay gumagamit na ng application para sa pag-online shopping. Arvey, pakibasa ang ikatlong negosyo. Ayan, halimbawa nito ay ang pagpapatayo ng computer shop at printing shop na kung saan ang mga tao ay maaaring makapagpaprinta at ng tarpaulin at iba pang dokumento. Maaaring magpatayo ng ganitong negosyo kung ikaw ay malapit sa paaralan at kung saan mang mataong lugar na nakagagamit ng ganitong negosyo. Ibasa ng lahat ang ikaapat na negosyo. Ang halimbawa natin dito ay beauty parlor shop. Ngayon naman, sino sa inyo ang may magulang na nagbebenta ng kakanin sa kantina o palengke? Ayan, sa pagtitinda ng pagkain, marapat lamang na isaalang-alang natin ang tamang paraan ng paggamit ng mga kagamitan at paraan ng pagluluto upang mapanatili ang kalinisan ng pagkain at ang kaligtasan ng mga mamimili. Kung ikaw naman ay mamimili, hilig mo din bang bumili ng mga matatamis na pagkain? Anong sakit naman kaya ang maaaring makuha ng tao sa pagkain ng matatamis na pagkain? Tama, diabetes! Anong uri ng sakit naman ang diabetes? Magaling! Ito ay tinatawag na non-communicable disease. Ito rin ay halimbawa rin ito ng chronic disease. Kung kaya marapat lamang na piliin natin ang mga pagkaing masusustansya na ating bibilhin at kakainin upang maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Lagi din nating tandaan na kapag tayo ay nagtitinda ng mga pagkain katulad ng kakanin, ay marapat lamang na ilayo natin ito sa usok na nagmumula sa sigarilyo, usok ng sasakyan, sapagkat maaari itong magdulot ng sakit sa ating mamimili. Anong sakit naman kaya ang ating makuha mula sa pagkain na mayroong usok ng sigarilyo? Tama, ang mamimili ay maaaring magkaroon ng lung cancer. Angelica, pakibasa ang sumunod na negosyo. Ayan, ito ay magandang pagkakakitaan din kung magaling kang mag-alok ng serbisyo o produktong pampaganda at pangkalusugan. Sa inyong palagay, saan kaya mas mainam magpatayo ng negosyong paggawa o pagbebenta ng souvenir items? Mahusay, maaari tayong magpatayo ng negosyong gumagawa o nagbebenta ng souvenir items sa mga lugar na dinadarayo ng mga turista. Ito rin ay maaari din sa ating pamayanan kapag mayroong okasyon na gaganapin tulad ng kaarawan. Mahusay! Amazing! Ano naman ang iyong masasabi sa loading station? Tama, ang loading station ay ang pagninegosyo tungkol sa pagpapasa o pagbibigay ng load sa mga gumagamit ng cellphone. Charles, ano naman kaya ang talyer? Napakahusay, Charles. Ito ay negosyong nag-aalok ng serbisyo sa paggawa ng sirang sasakyan. Maliban sa mga negosyong nabanggit, kung ikaw ay nakatira sa tabing dagat na kung saan ay marami ding ang kapitbahay, ano sa tingin nyo ang mga produkto o serbisyo na maaaring pagkakitaan? Tama! Kung kayo ay may hanapbuhay na pangingisda, maaaring tayo ay magtinda ng isda sa tabing dagat, pagdadaing, ang paggawa ng bangka, lambat at marami pang iba. Ano naman kayang negosyo ang inyong maaaring mapagkakakitaan kung ikaw ay malapit sa bundok? Tama, maaari tayong mag-alaga ng hayop katulad ng babuyan, manukan, itikan, at marami pang iba. Ang mga hayop na ito ay maaari nating maibenta sa bayan upang magkaroon ng kita. Maaari ding ikaw ay maging supplier ng mga karne na ititinda sa palengke. Magaling! Mayroon pa ba kayong naisip na iba pang maaaring pagkakitaan kapag kayo ay nakitira malapit sa bundok? Tama, maaari din tayong magtanim ng prutas at gulay at ibebenta natin ito sa bayan o mga organikong pagkain na talagang magbibigay ng nutrisyon sa katawan ng mamimili. Ang huhusay naman ng aking mga estudyante. Naiintindihan na ba ng lahat? Mayroon pa bang katanungan?
Kung gayon, kumuha kayo ng isang buong papel at kopyahin ang tanong at isulat ang sagot. Pagkatapos, itatawag ako ng 3 mag-aaral na babasahin ang kanilang sagot. Ang gawain ito ay pinamagatang sagutin mo. Handa na ba ang lahat? Bigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutin ang aktibidad na ito. Reka, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot sa unang katanungan? Ang husay naman ng iyong sagot. Lucy, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot sa ikalawang katanungan? Ang gagaling naman ng aking mag-aaral. Bigyan niyo nga sila ng ang galing-galing clap. Ayan. Sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Sa ating pagpapatuloy ay papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Kayo ay magsimulang magbilang mula 1 hanggang 3. Ang inyong gagawin ay ipresenta sa harap. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Ang gawain nito ay pinamagatang magsaliksik. Simula nang magbilang mula sa likod. Yan. Ang unang bilang ay ang unang pangkat, ang ikalawang bilang ay ang pangalawang pangkat, at ang ikatlong bilang ay ikatlong pangkat. Para sa ating panuto, ang bawat pangkat ay magsaliksik ng tig-5 negosyo na makikita sa inyong barangay. Isulat ang mga serbisyong inaalok nito gamit ang chart na ipapakita ko sa inyo. Handa na ba ang lahat? Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Ang unang pangkat. Ayan. Maaari nang pumunta dito sa harap ang unang pangkat at ipresenta ang inyong mga ginawa. Pangalawang pangkat. Pangatlong pangkat. Ayan. Bigyan natin ng mahusay clap ang inyong mga sarili. Sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay. Ngayon naman, nais ko na kumuha kayo ng isang buong bahaging papel at sagutin ninyo ang ating ikalimang gawain. Basahin natin ang sabay ang panuto. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang sinasaad sa pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Meron lamang kayong 3 minuto para sagutan ang mga tanong. Tapos na ba ang lahat? Ngayon, ating i-check ang inyong mga sagot. Ayan, ang galing! Talagang naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong hapon at natatandaan ninyo ng mabuti ang mga negosyong maaaring mapagkitaan sa tahanan at pamayanan. Bilang gantimpala, bigyan nyo nga ng mahusay clap muli ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, mahusay. 1, 2, 3, mahusay. Mahusay, mahusay. Sa inyong palagay, bakit kinakailangan nating malaman ang iba't ibang uri ng negosyo? Jenny? Tama, upang magkaroon tayo ng kaalaman kung anong negosyo ang maaari nating ipatayo sa ating tahanan o pamayanan. Mahusay na sagot, Jenny. Sino pa ang makapagbahagi ng kanyang sagot? Jessa? Ayan, mahalagang malaman din natin ang iba't ibang uri ng negosyo upang mas makilala pa natin kung sino ang angkop na bibili ng ating produkto at kung anong negosyo ang angkop sa lugar na patatayuan. Magaling, Jessa. Talagang mahalaga na malaman natin ang iba't ibang negosyo na maaari nating mapagkitaan dahil ito ay labis na nakatulong sa hinaharap. Paano naman natin masasabi na mahalaga ang negosyo sa pang-araw-araw na buhay? Ayan, patay sa inyong obserbasyon, mahalaga ang negosyo sa pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ito ay nagsisilbi ding hanap buhay upang matustusan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya. Ngayon naman, bakit mahalagang matukoy natin kung ano ang mga negosyong maaaring itayo sa tahanan o pamayanan? Yan, upang tayo ay magkaroon ng plano at masiguro na magkaroon ng kita. Ano pa? Tama, upang tayo ay magkaroon ng ideya o kaalaman kung anong negosyo ang maaari nating maipatayo sa ating lugar. Lagi nating tandaan na palaging pahalagahan ng negosyo, maliit man o malaki, sapagkat nakakatulong ito na punan ang ating pangangailangan, lalo na sa pangangailangang pinansyal ng pamilya.
Muli mga bata, patungkol sana nga ang ating aralin? Tama, ang ating aralin ngayong umaga ay patungkol sa mga negosyong maaaring mapagkakitaan sa tahanan at pamayanan. Ano-ano naman kaya ang mga negosyong iyon? Mayroon tayong negosyong pang teknolohiya. Ano pa? Ayan, pagbibenta ng gamit online. Negosyong may kinalaman sa edukasyon. Ano pa? Ayan, mga serbisyong pampaganda at pamparelax. Negosyo sa pagkain. Ayan, ang huhusay naman ng aking mga mag-aaral at nanatiling tunay nga na inyo pang natatandaan ang ating mga tinalakay. Ang pag-aayos ba ng sirang gadget ay halimbawa ng negosyong talyer? Bakit? Tama, ang pag-aayos ng sirang gadget ay halimbawa ng negosyong pang teknolohiya. Samantalang ang talyer naman ay ang pag-aayos ng mga sirang sasakyan. Ngayon naman, sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng negosyong may kinalaman sa edukasyon? Tama, ang halimbawa nito ay computer shop o printing shop. Lucy, maaari mo bang sabihin kung ano ang loading station? Magaling! Ako ay natutuwa sapagkat marami kayong natutunan ngayong umaga. Ngayon ay nais kong ihanda ninyo ang inyong sarili sapagkat magkaroon tayo ng maikling pagsusulit. Sa gawain ito ay bibigyan ko kayo ng sagutang papel. Ito ay naglalaman ng mga tanong patungkol sa ating tinalakay. Makinig kayo sa akin ng mabuti upang madali ninyong maunawaan ang aking sinasabi. Maliwanag ba? Para sa panuto, piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. Huwag ninyong kalimutan na isulat ang inyong pangalan. Sa pagsusulit na ito, mayroon lamang kayong 10 minuto. Kaya't pag-isipan ninyo ng mabuti kung ano ang gustong sagot sa bawat bilang. Tapos na ba ang lahat? Kung gayon, ay atin nang i-check ang inyong mga sagot. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Ayan, ang huhusay naman ng aking mag-aaral dahil lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon naman ay gusto kong tumayo ang lahat at sabay nating gawin ang galing-galing ko clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing-galing ko. Yan, maupo na ang lahat. Masaya ako dahil lahat kayo ay lumahok sa bawat gawain na ibinigay ko sa inyo. At alam ko na marami kayong natutunan. Ipagpatuloy niyo lamang iyan hanggang makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Para sa inyong takdang aralin, sabay-sabay nating basahin ang panuto. Kopyahin ang graphic organizer sa inyong kwaderno. Magsaliksik tungkol sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pagninegosyo. Ilagay ang sagot sa bilog. Sino ang mayroon pang katanungan? Naiintindihan na ba ng lahat? Kung gayon, maaari bang pakidampot ang mga kalat na nakakalat sa ilalim ng inyong upuan? Paalam, mahal kong mga mag-aaral.